Kung updated nga po kayo mga idol sa nagdaang Paris Olympics, siguradong alam nga po ninyo na pinaulanan ng sari-saring pambabatikos dito ang head coach na si Steve Kerr. Ika ngayon, wala rin naman nga daw itong ginagawang estratehiya since pinapabayaan lamang nga daw niya ang kanilang mga superstar na dumiskarte at maglaro. Pinagmumura pa rin naman nga siya ng ilang mga Boston fans matapos nitong 2 beses na bangkuin si Jason Tatum. Kaya di na nga po nakapagtataka bakit maraming galit ngayon sa kanya. Ngunit sa kabila nga po niyan, matagumpay pa rin naman itong nagawa ang kanyang trabaho na masungkit ng USA ang gintong medalya. At ngayon nga pong tapos na ang kanyang trabaho, oras na rin naman upang umalis siya. Yes mga idol, ayon sa inilabas ni Mark Stein, inaasahan na aalis na si Coach Steve Kerr bilang head coach ng Team USA at papalit sa kanya ang kanyang assistant coach na si Erik Spoelstra ng Miami Heat. Samantala, sa kabila nga po ng pagkakakuha ng Los Angeles Lakers ng 2 bagong player ng mga nagdaang araw, hindi para naman nga sila tapos sa paggawa ng move. Aminin man natin sa hindi, ang mga nakuhang player nga po nila kagaya na lamang ng 7-footer na si Kyler Kelly, posible nga pong gamitin bilang practice player at maging sa kanilang G-League team. Ibig sabihin, kailangan pa nga talaga nilang kumuha ng mga malalarong makakasama at makakatulong sa official lineup. At ayon sa ibinulgar ng isang insider, isa nga sa mga malalarong kasalukuyang tinututukan ngayon ay ang sharpshooter na si Doug McDermott. Isa na rin namang ganap ngayon na free agent matapos siyang hindi pabalikin ng Indiana Pacers. Para nga sa inyong kaalaman, nag-average nga ito ng 5.5 points per game sa kanyang 43% shooting at 40% naman sa 3-point line. Kaya kung sakaling kunin nila ito, mas lalong mag-i-improve ang kanilang shooting next season. Ngunit, bago man nga nila yan makuha, kailangan muna nga po nilang magtanggal o mag-waive ng isang player sa kanilang 15-man lineup ngayon. At ayon sa isang insider, ang sinasabing malalaro na pinakamalapit nilang tanggalin ay ang second-year player na si Max Lewis na hindi rin naman nga po nag-i-improve ang laro sa kabila ng pananatili ito sa Los Angeles Lakers. Sa kabilang banda, kung meron man nga pong isang team ang sobrang successful ngayong off-season, eto nga ay walang iba kundi ang Philadelphia 76ers sa dami ng mga malalaking pangalan na nakuha nila sa free agency simula kina Paul George, Eric Gordon, Caleb Martin, Reggie Jackson at si Andre Drummond. Maliban sa kanila, pinapirma rin naman nga po ngayong araw ng kontrata na 1-year $2.1 million si Gershon Yabusele matapos itong stand out sa Olympics. Dahil dyan, inaasahan na mas magiging competitive sila at meron ba nga po silang malaking chance ang makabalik muli sa East of Finals sa matagal na panahon. Ngunit hindi rin naman ibig sabihin ito na magdodomina sila sa East, lalo pat meron pa rin naman nga pong ibang team ang magpapahirap dito kagaya ng Milwaukee Bucks na uni nilang makakatapat sa pagbubukas ng bagong season. Well, para nga sa inyong kalaman, ang Milwaukee ang itinuturing na pinakamalakas na team ngayon sa tuwing healthy nga po ang kanilang players, lalo na si Giannis Antetokounmpo at Damian Lillard. Nagigil nga pong makabawi matapos mabigo sila sa nakalipas na 2 taon. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.